Ano nga ba ang makikita sa Disney on Ice this year? So yung show is around 2 hours, tas meron lang siyang break in between ng mga 15 to 20 minutes. Tapos this year, 6 nga pala yung sets. And yung una sa listahan natin is si Little Mermaid. Yung pinakagusto ko nga palang song or performance is yung Under the Sea kasi ang colorful nung set niya. And meron ding part dito na nag-pop talaga yung mga neon colors kasi gumamit sila ng parang backlight. Pero I think yung highlight talaga ng set niya, aside kay Ursula and the Dancing Eels, is yung aerial act ni Ariel. Abaw! Yung next naman na movie is yung Moana. And actually, isa to sa mga niretain nila from last year. And parang halos wala rin ako napansin na nagbago. By the way, itong view nga pala na to, ito yung view sa SVIP. Ay, ito, parang bago to. If I'm not mistaken ha, parang bago to this year. Itong mga swimming na stingray, kunwari. Pero yung pinaka-highlight ng set, I think, is itong boat talaga. And silang dalawa ni Maui. Yung next na movie or set naman is itong Tangled. Wala rin pala to last year. Bali, yung inalis nila is Mary Poppins, Toy Story, at saka Aladdin. Actually, last year, for me, pinakamaganda yung Aladdin. At sobrang bongga ng set. But okay rin naman yung this year. And dito naman sa set na to, I think yung pinaka-highlight talaga is yung mga floating lanterns. Ang galing ng part na to kasi unting-unting umaakyat yung mga lights tapos nag-open din yung mga lights sa taas. Super romantic nga, or baka bias lang ako kasi favorite ko talaga yung Tangled. Yung next naman is Beauty and the Beast. Ito na yung after ng intermission. And to be honest, I think ito yung least favorite na set ko. Ang dilim kasi at saka parang wala masyadong ganap. Although, kung meron kayong dapat bantayan is itong scene na to. Boogs, nag-transform si Beast doon sa Prince Charming. O, diba? Bongga. Nag-start na ngang magwala ang mga bagets dito sa set na to kasi naglaglagan na yung mga snow and you know what it is. It means it's frozen time na. Kung meron tayong pagbibigyan ng Best Skater Award, siguro si Kristoff na yon. Medyo intense kasi yung mga ginagawa niya and parang nag-backflip pa nga siya, hindi ko lang nakuhanan. Pero I think the highlight talaga is si Olaf and Elsa. Kasi nung lumabas na sila, grabe, super nagwala lahat ng mga kids. And kung merong scene na dapat nyo talagang bantayan, ito yon yung pag-reveal ng costume ni Elsa. Isa talaga to sa mga iconic moments ng Disney on Ice, even last year. Naka-Elsa costume nga rin pala si Kitty nito, kaya super feel na feel niya tong moment nung kumanta si Elsa ng Let It Go. And yung pinaka-finale ng show is yung Encanto. Actually, nung nalaman ko na merong Encanto this year, pinapanood ko ulit kay Kitty before kami manood nitong Disney on Ice. Naging favorite namin itong mga dancing na donkeys. Meron pa nga isa dito, nakatuto pa nga. Aba, Pero kung merong isang part ng show na dapat nyo talagang abangan, lalo na sa set na to, is yung pagbaba ni Isabella dito sa parang flowery frames. For me, siya talaga yung pinaka na-highlight na character kasi aside dyan sa pagbaba niya, meron din siyang scene na nag-change costume siya. Hindi ko lang nakuhanan yung exact moment na nagpalit yung damit niya kasi na-distract ako dito sa scene na to. Kaya pa ba today? Aba, Basta pagkabalik ng tingin ko kay Isabella, ganyan na yung damit niya. And yung pinaka last part nga pala, lalabas lahat ng mga characters tapos iikot sila sa buong ice rink. Tapos magpo-posing sila sa bawat corners and pwede nyo silang picturean. So guys, kung gusto nyo rin ma-experience ito in person, nag-open pa sila ng mga seats. Meron pang shows until January 5 and for as low as 300 pesos, pwede nyo nang ma-experience ang magic ng Disney on Ice with your family. Ayun lamang, abaw!